na balita lalo na para sa mga suki ng LRT Line 1. Extended na rin po ang operating hours niyan tuwing Lunes hanggang Biyernes. Simula po bukas, March 26, 30 minuto ang extension ng operasyon sa gabi. Sabi po ng pamunuan ng LRT Line 1, magiging 10:30 p.m. na ang huling biyahe ng tren sa Dr. Santos Station pa northbound. Kung pa southbound naman, 10:45 p.m. ang last trip mula sa Fernando Poe Jr. o dating Roosevelt Station. Payo po ng LRT1, dumating ng mas maaga sa mga istasyon dahil magsasara ang mga ticket booth 5 minuto bago mag-last trip. Wala naman pong pagbabago sa schedule ng first trip ng mga tren sa LRT1. Bukod sa LRT1, una na nagpatupad ng extended operations ang MRT3 kahapon. 1 oras po yan sa gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Nakauwi na sa Pilipinas ang ilang Pinoy na nasagip matapos gawing scammer sa Myanmar. Ikinuwento ng isa sa kanila kung paano sila nabiktima ng human trafficking at naipuslit palabas ng bansa. Balitang hatid ni Bam Alegre. 30 Pilipino na biktima umano ng human trafficking sa Myanmar ang napauwi na sa Pilipinas. Nailigtas sila sa mga scam hub sa Miyawadi. Nagpaunlak ng panayam ang isa sa mga na-repatriate na Pilipino at inilahad niya ang naranasang pagmamalupit sa kamay ng mga scammer. Usually, mahirap talaga dun eh. Papangakuan nila kayo ng mataas na sahod tapos pagdating nyo dun, hindi naman mauubos din sahod nyo, kakapay nila. Pag di kayo naka-reach ng quota, ibibilad nila kayo sa araw. Tapos may mga times na wala kayong morning break. Almost 17 hours kami nagtatrabaho dun eh. Gumagamit daw sila ng ibang pangalan para makapang-scam. Ilan lang yan sa iba't ibang scam na pinagawa raw sa mga biktima kasama ang cryptocurrency at love scam. Literally scamming talaga. Ang work namin is magpapanggap kami na rich guy o rich women and then kukunin mo yung trust ng client. Pag nakuha mo na yung trust ng client, pipilitin mo sila mag-invest sa platform nyo. Sa social media nakilala ng mga biktima ang nag-recruit sa kanila mula sa Pilipinas. Patungong Myanmar, marami raw silang stopover. Dumaan daw sila sa Hong Kong, sa Thailand, bago makarating sa Myanmar. Nagkataon daw na ng raid ang mga sundalo ng military government ng Myanmar sa kanilang opisina, kaya siya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas. Babala ng ating pamahalaan, iwasan ng mga mapang-akit at too good to be true ng mga alok sa social media. No, may matatanggap kayo sa FB, sa Messenger, pagkatapos pagka pinatulan mo yan, so may makakausap ka, hindi naman sasabihin sa iyo yung tunay na pangalan, tapos mag-meet kayo sa isang lugar, yun na, iaayos na nila yung mga dokumento mo para ikaw ay bumiyahe doon sa backdoor. Hindi ka naman dadaan sa regular hindi ka dadaan dito sa Bureau of Immigration. Dadaan ka doon sa Zamboanga or sa Palawan, tapos sasakay ka ng barko, maglalakad ka na ilang araw. Napakatagal ng biyahe. May hatid na tulong ang gobyerno sa mga na-repatriate na Pinoy para makapagsimula sila muli ng kabuhayan. Sa DMW at OWA, sila po itatanggap ng financial assistance. No? Meron nakahandang 50,000 sa DMW at 10,000 mula sa OWA. No? Maliban doon, yung legal assistance na napaka-importante ibibigay po natin. May reintegration programs din tayo na kung talagang hahanap sila ng matinong trabaho una dito sa ating bansa, pwede natin silang i-refer. Bukas may darating pang mahigit 100 pang mga Pilipino na sumailalim din sa repatriation mula sa Myanmar. Patuloy rin ang investigasyon ng pamahalaan sa mga posibleng koneksyon sa Pilipinas ng mga hinihinalang sindikato na nagpapatakbo ng mga scam hub. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadiskubre sa Maynila ang 3 barko na wala umanong maayos na papeles. Ang ilan sa kanila may sakay ring Chinese nationals na pinaniniwala ang trabahador doon. Balitang hatid ni Oscar Oida. Ilang regularidad ang natuklasan ng magsagawa ng inspeksyon ang Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration, Maritime Industry Authority, DOLE at National Intelligence Coordinating Agency sa 3 barkong nakaangkla sa Manila Anchorage area noong March 20. Isa rito ang pagkawala ng 8 Chinese crew member na base sa vessel calendar as of March 19 ay nakasakay pero ng inspeksyonin ng barko ay wala na ang mga ito. Yan po yung ating gusto pang i-dig deep, no, if there are any other intention itong mga foreign national na ito aside to being part of the crew and operating in dredging and reclamation operation po in Manila Bay. Ito po yung ating chinecheck pa at pina-find out. Nakikipagtulungan po tayo ng mga ahensya na involved dito.
Napag-alaman ring wala umanong domestic shipping operation certificate ang naturang barko at hindi gumagana ang mga CCTV nito. Sa isa pang barko, siyam na Chinese national naman ang pinaniniwalaang nagtatrabaho bilang crew na di pinahihintulutan ng regulasyon ng marina. Kapag ang vessel, it is a Philippine registered vessel or a bareboat charter which is a temporary registered in the Philippines, it is required na strictly Filipino crew lahat yan. Inabutan naman sa isa pang barko ang 12 pang Chinese national na ditugma sa kanilang alien employment permit. Pagpapaliwanagin daw nila ang mga may-ari ng barko. If we found out na mayroong mga violations to marina rules and regulation, definitely we will call the owners and we will issue appropriate show cause orders to them. And they have to explain, kasi kung Philippine flag ito, they have to explain to us why are you employing those foreign nationals? Wherein in fact you are not allowed to. So that's the basic premise na ating gagawin. We still have to wait for the final report. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang DOLE tungkol dito pero di raw muna sila magbibigay ng komento habang nagsasagawa ng investigasyon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay nga sa mga na-rescue ng mga Pinoy mula sa isang scam hub sa Myanmar, mga barkong may tripulanting Chinese na walang maayos na papeles at iba pang issue. Kausapin natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning, magandang umaga po. Opo, anong effort po yung ginagawa ng Bureau of Immigration para maprotektahan yung mga kababayan natin laban sa posibleng human trafficking tulad nitong mga Pinoy na nasagip po sa Myanmar? Yes, dito po sa ating mga paliparan, we're making sure po that we implement strict departure formalities para na-i-intercept po natin if there are attempts of mga kababayan natin na umalis po ng bansa upang magtrabaho illegally. Daan po sa ilang mga scam hubs abroad. Pero hindi po natin maiiwasan that there are really makukulit na umaalis po at nagtatrabaho doon in the guise of being regular tourists. That's why one thing that we are really doing is we're ensuring na inilalabas natin lahat ng mga istorya na nakukuha natin, tong information about this syndicate. Ang BI po ang unang nag-issue ng warning against this syndicate na nakita po natin na lumalaki. After nag-declare po ng POGO ban ang ating Pangulo, mukhang may mga operations po ng mga ganyang scam hubs na nagsusulputan sa ibang bansa. That's why we're sending a warning dun sa mga kababayan natin. The initial 3 na na-repatriate po na lumabas, na balitaan po natin ay umalis daw po sa backdoor. So they risk everything na sumakay ng bangka. It's a very dangerous route. And then they transferred from country to country para lang po maabuso doon sa pinagtatrabahuan nila. Kami rin po sa media, panay-panay yung aming pagpapalabas ng mga ganitong storya para maging mabala sa ating mga kababayan. Pero nakakarating ho ba sa kanila itong mga impormasyon na ito? I think it's more of itong mga ilan sa mga kababayan natin are risking because of the good offers na binibigay po nitong mga kumpanyang ito. Kung mapapansin niyo po, yung mga nare-repatriate, itong mga nabibiktima are not the usual victims of human trafficking na hindi informed, hindi maalam, hindi social media savvy. Itong mga nabibiktima po ngayon ng human trafficking ay mga nagtapos ng kolehiyo, mga nag-aral sa magagandang paaralan, have good history. Kung makikita niyo, may mga travels ng iba, nakapagbakasyon ng iba. But they are tempted to agree to such offers kasi maganda po ang offer sa kanila. From what we heard, yung unang mga offers go as much as $800 a month with free board and lodging, free food, and free travel. So it's very enticing for young urban professionals. But yun nga, we want the word to be out that this is not real and this is a scam na binibiktima po at sinasaktan yung mga kababayan. Kaya nga po mahalagang i-highlight na itong mga ganitong trabaho na nagsasabi na mataas yung sweldo, lalo na sa rehiyon. Dapat ikumpara rin ho, hindi ho ba, kung ano talaga yung going rate ika nga dito sa rehiyon. At kapag masyado mataas, wag nang maniwala. Nabanggit niyo po yung backdoor. Matagal na ho itong usapan, hindi ho ba? Pero bakit hanggang ngayon, marami pa rin nakakalusot doon?
Well, ito pong area na ito is not covered by immigration. This is being monitored by local government units and mga kapulisan po doon sa area. But we have been raising this concern kasi may nakikita po tayo na nare-repatriate ng mga kababayan natin na sinasabi po nila ay dumaan po sila dito sa backdoor. I think this needs a whole of government approach and nagpapasalamat po tayo sa Interagency Council Against Trafficking kasi noong September po nag-initiate sila ng study about these areas that are considered vulnerable sa ating bansa na maaring gamitin para sa illegal na tawid dagat. At meron po silang mga rekomendasyon doon ng mga ahensya ng gobyerno na kinakailangan po ay gumawa ng efforts to ensure the security doon sa mga pampang, yung malalawak pong pampang na sa kanilang mga saklaw, na mabantayan po ito at hindi magamit para sa illegal na pagtawid dagat. Well, abangan po natin kung may aksyon, lalo na yung mga LGU dyan sa mga rekomendasyong yan. Maiba naman po ako kabilang yung BI dun sa nag-inspeksyon sa 3 barkong nakaangkla po sa Manila Anchorage area noong March 20. Na-establish na po ba yung kanilang pakay? Sa ngayon po, kinukuha pa po natin yung mga records ng mga individuals na nakuha natin mga pangalan doon. Baka makapaglabas po tayo ng information about this in the next few days. But definitely po, if these foreign nationals are there and they are working there, mukhang may violation ito. Kasi hindi po, kagaya po ng nabanggit ng ibang ahensya, if it's local flag, hindi dapat nagtatrabaho dyan ang mga foreign nationals. Ang mga foreign nationals po, kung meron silang work visa dito, meron silang alien employment permit, yan ay company specific. Kailangan po kung saan kumpanya sila assigned or doon sila nagtatrabaho, yun ang petitioner ng kanilang visa, doon lamang sila makikitang nagtatrabaho. If they render services outside the company that petitioned them, yan po ay kinokonsidera natin na violation and could be a reason para ma-revoke po ang kanilang mga visa. Pagdating naman po sa deportation ng mga dating POGO boss o mga workers, may nakakalusot daw kasi kung may stopover yung flight nila. Minsan daw sariling gastos ng deportee yung plane ticket. Ganun po pa rin po ba yung sitwasyon ngayon at wala pa talagang direct flight dun sa kanilang final destination? Yes, actually sir, ang cost talaga for deportation, for the ticket, ay shouldered ng deportee himself. Kasi dapat hindi po ang Philippine government ang naglalabas ng pondo para sa gastos, para sa deportation, but the deportee himself ang dapat gagastos dyan. If not him, yung kanya pong embahada ang nagbibigay ng assistance. Part of the requirements is for them to submit a ticket, outbound ticket, but yun nga po, through the discussions with the Senate as well as ng ating Board of Commissioners, nakita natin that it's also important siguro na i-tighten natin itong deportation kasi while our goal, the goal of the Philippine government is to ensure that they are out of the country, they are blacklisted, part siguro din ng ating mga efforts to protect our neighbors in the ASEAN region ay siguraduhin na hindi magagamit itong mga ibang Asian countries na ito upang makapag-expand pa further itong mga online gaming companies at mga scam hubs na ito doon sa mga kapitbahay nating bansa. And of course, makarating sila sa kanilang destination na kung China ay kakasuhan sila at makukulong palalo, hindi ho ba? Mapunta naman tayo kay Attorney Harry Roque na huli nating nakita sa The Netherlands. Hinahanap po siya ng Kongreso. May magagawa bang Bureau of Immigration para pabalikin siya sa bansa? Sa ngayon po, legally, wala po dahil wala po siyang whole departure order, wala po siyang warrant of arrest. What we have is the Immigration Lookout Bulletin that requires the immigration to monitor his whereabouts. But apart from that po, wala pa po sa ngayon, but kung sakali po na maglabas po ng any kind of order against him, ilalagay po natin yan sa ating system para magkaroon po tayo ng efforts to intercept him kung sakaling dumaan po siya sa atin. Finally po, kabilang si Senador Bato de la Rosa sa mga pinangalanan sa application for warrant of arrest sa ICC dahil po sa kanyang umano'y papel sa drug war. May information po ba tayo tungkol sa kanya? Kasi nasabi niya na magtatago raw siya kung ipa-aresto siya ng ICC. At this moment po, wala pa po kaming natatanggap na any formal information about ICC, any warrant of arrest
in relation to this. But we are monitoring naman po kung sakaling kinakailangan. But this will be implemented by our mga kapulisan po. Pero ang immigration naman po is ready to support kung ano po yung mga kinakailangang actions ng ating national government on this one. And again, pag nabanggit yung backdoor, sinasabi nyo nga, malaki yung papel dito ng LGU kung yun yung babantayan. That's right. Maraming That's salamat right po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, magandang umaga. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ilang bahagi ng Maguindanao del Sur ang sinalanta ng buhawi nito pong weekend. Sa bayan ng Datu Salibo, hindi bababa sa 10 bahay ang nasira sa 2 barangay. Nangako ng tulong sa mga nasalanta ang lokal na pamahalaan. Pinaniniwala ang buhawi rin ang sumira sa ilang bahay sa Sharif Saidona, Mustafa. Malakas daw ang humampas na hangin kasabay ng malakas na ulan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ang masamang panahon sa Maguindanao at ilan pang bahagi ng Mindanao ay epekto ng Intertropical Convergence Zone o ang pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Ang ITZZ muli ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong Martes ayon sa Pag-asa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilang panig ng bansa. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sa kabila niyan, pinaalerto pa rin po ang ilan nating mga kapuso sa matinding init at alinsangan. Posibleng umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Habang 42 degrees Celsius naman sa Pili, Camarines Sur. Mananatili po sa extreme caution level ang posibleng heat index ngayong araw dito sa Metro Manila. 38 degrees Celsius sa Pasay, habang 36 degrees Celsius dito sa Quezon City. Para iwas heat cramps, heat exhaustion o heat stroke, maiging magsuot po ng presko o komportabling damit, iwasang magbilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig. Pasok na sa quarterfinals ng Miami Open 2025 ang Filipina tennis player na si Alex Yala. Yan ay matapos umurong sa round of 16 ng kanyang kalaban at number 10 seed na si Paula Badosa ng Spain. Ayon sa Women's Tennis Association, nag-withdraw si Badosa sa match dahil sa kanyang lower back injury. Susunod na makakalaban ni Yala ang mananalo sa laban ni na number 2 seed Iga Swiatek at number 22 seed Elina Svitolina.